Ang istorya na ito ay istorya ng buhay ni Daryl Darby at Lily Linden. Malalaman mo dito kung paano ba nila nakilala ang isa't isa noong sila ay binata at dalaga pa. Dito mo rin malalaman kung paano ba niligawan ni Daryl si Lily. Sino ba ang unang na-in-love sa kanila? At paano ba sila ikinasal? Sa istoryang Ang Asawa Kong Tinitingala ng Lahat, nalaman natin kung paano itrato si Daryl ng pamilyang Linden. Karamihan sa kanila, ang tingin kay Daryl ay walang kwentang manugang. Lahat sila ay sinasabing si Daryl ay basura. Ano nga ba ang punot dulo nito? Bakit nga ba naging manhid si Lily sa asawa niyang si Daryl? Ang mga katanungan mo ay dito mo masasagot. Mga ka-Daryl, sama-sama nating subaybayan ang istorya ni Daryl Darby at Lily Linden noong sila ay binata at dalaga pa, dito sa YouTube channel ko. Kabanata 3. Saan ka galing? Napatigil si Lily sa pagpasok sa pinto nang sumalubong sa kanya ang galit na mukha ng lolo. Saan ka galing? Grandpa. Saka lang niya naalala ang pagkakamaling nagawa. Suwail. Kailan ka pa naging ganyan, Lilibud? Nabiling sa sampal ang mukha niya. Grandpa, bakit po? Napaurong siya habang sapo ang pisnging namamanhid. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na napagbuhatan siya ng kamay ng lolo niya. Bakit? Gigil na hinawakan ni Mang Atong ang braso niya. Akala mo ba hindi ko malalaman na hindi ka naman kasama ni Elena sa plaza? Saan ka galing? At bakit may nakapagsabi sa akin na may kasama kang lalaki na hindi taga rito? Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Si Lily ay hinihigpitan ng kanyang lolo sa mga lalaking gusto na siya ay maligawan. Si Daryl po iyon, Grandpa. Iyan ba yung kasama ni Mateo rito kaninang umaga? Yung pinakain natin ng ating mga handa? Opo, siya nga po. Hayop na yon. Traidor, sinasabi ko na nga ba, hindi ko na dapat pinapasok yung batang yun dito sa pamamahay. Lily, alam mo naman na ayaw ng mga magulang mo na magkaroon ka ng kasintahan dito. Ikaw ay nararapat sa mga mayayamang anak ng mga negosyante. Balang araw ikaw ang magpapatakbo ng negosyo ng iyong ama sa Donghai City. Kaya sana maintindihan mo ako kung bakit ko ito gagawin. Pero Grandpa, nagkataon lang naman po na nagkita kami sa plaza. Ang sabihin mo, nanggatag ka na sa magandang lalaki at taga Donghai City na iyon. Grandpa, hindi naman. Tumahimik ka. Bilang parusa sa iyong, ikukulong kita sa kwarto mo ng 1 linggo. Grandpa. At ang lalaking iyon, may paglalagyan siya sa akin. Grandpa, wag po. Wala naman siyang ginawang masama. Si Daryl ay mabait na lalaki. Wika ni Lily nang may namumuong luha sa kanyang mga mata. Pumasok ka sa silid mo, Lily. Walang nagawa si Lily kundi sundin ang kanyang lolo. Alam niyang masasaktan ng lolo niya si Daryl, baka mabugbog siya nito at mamatay. Makalipas ang 3 araw. Walang balita si Lily kung ano na ang nangyari sa banta ng kanyang lolo. 3 araw siyang ikinulong ni Mang Atong sa silid niya. Lumabas ka na riyan, Lilibud. Wika ng kanyang lolo ng araw na buksan nito ang silid niya. Walang kibong lumabas ng silid niya ang dalaga. Gusto niya sanang magtanong kung ano na ang nangyari sa banta ng kanyang grandpa na haharapin nito si Daryl, pero hindi siya magkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Siya nga pala, Lilibud, pupunta ako sa syudad, sa iyong ama at ina, ikaw na muna ang bahala rito sa bahay. Nagtatakang nakatingin siya sa kanyang lolo, bakit kaya pupunta si lolo sa bahay ni mama at papa? Hindi kaya, ibabalita niya ang aking nagawa. Lily, ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Ang iyong inang ay nagpunta sa kabisera para kumuha ng tahiin. Opo, lolo, mag-iingat po kayo. Pakikamusta po ako kay papa at mama. Nang makaalis na ang kanyang lolo, naiwang nagtataka parent si Lily. Mukhang nakalimutan na nito ang nangyari noong piyesta.
Ni hindi siya pinagbili na huwag lalabas ng bahay o huwag magpapatuloy ng kahit sino sa bahay nila. Hindi man lang binanggit si Daryl. Ano kaya ang nangyari? Naharap kaya siya ni Grandpa? Kay Elena na kapatid ni Mateo niya nalaman na nakabalik na pala sa city sina Daryl at Mateo. Umuwi na nga sa bahay namin sa Donghai City si Kuya Mateo. Casual na wika ng babae nang dumaan sa bahay nila ng hapong iyon. Mabuti naman, hindi nakukulitin ng lolo mo si Daddy na paalisan sa amin si Daryl. Hindi kumibo si Lily at kunwari ay hindi pansin ang sinasabi ng kaibigan. Pero alam mo ba Lily, sayang si Daryl ano? Maang nanilingga niya ang kaibigan. Bakit mo naman nasabi yan Elena? Wala lang Lily. Ngumisi ito sa kanyan at naupo sa sofa si Elena. Si Daryl ay gwapo, at bagay kayo ni Daryl. Muli na namang ngumisi ni Elena, ha? Elena ano bang pinagsasabi mo? Maang-maangan niyang tanong sa kaibigan. Sus kunwari ka pa, kung alam ko lang, gusto mo rin naman ang binatang iyon, di ba? Elena, hindi mabilis na wika ni Lily, sa Donghai City nakatira iyon, siguradong ang daming nobya niyon. Ngunit mabilis rin niyang iniwas ang tingin sa kaibigan. Haha. Kaya pala sumama ka pa sa kanya na magpunta sa cafe bar sa bungad ng bayan, ha? Paano mo nalaman iyon, Elena? Nagkwento sa akin si Daryl. Nagsayaw nga raw kayo, biglang kinabahan si Lily. Baka pati paghalik nito sa mga labi niya ay ikinwento sa kaibigan niya. Salbahing iyon isip-isip ni Lily. Pero hindi naman siya makapagtanong sa kaibigan kung ano pa ang mga sinabi nito. Hindi ba't sayang siya? Kung magtatagal pa sana rito si Daryl ay baka maging kayo, ano? Nako Elena, namula ang mukha ni Lily. Siguradong bibigay ka agad doon. Ang gwapo, kahit na simple lang manamit pero mabango naman, nakanjising sabi ni Elena. Pang-aasar ni Elena, ano kaya ang gagawin mo kapag hinalikan ka niya? Tumigil ka nga, inirapan niya ang kaibigan niya. Pero kahit paano ay nakahinga soya ng maluwag. Mukhang hindi naman nagkwento si Daryl kay Elena na hinalikan siya nito ng gabing iyon. Sa paglaylas ng ilang araw, pinilit na lang niyang kalimutan si Daryl. Siguro hindi na niya ako naaalala. Kung sa bagay bakit ba ako mag-iilusyon na totoo ang pinagsasabi niya ng gabing iyon? At ako ang naging biktima. Lihim na lang na umiyak ang kanyang puso sa realisasyong iyon. Samantala sa Donghai City sa cafe bar. Pinsan, narinig mo naman ang sinabi ni ng lolo ni Lily, hindi ba? Wala siyang pakialam kung mayaman ka man o may sinabing tao rito sa Donghai City. Ayaw pa talaga niyang paligawan ang dalaga niyang apo. Mataas talaga ang pangarap niya kay Lily, isa pa, hindi iyon naniniwala na tapat ang hangarin mo. Bakit naman pinsan? Dahil ba sa dito ako lumaki sa syudad? At si Lily ay lumaki sa probinsya. Hindi naman patas iyon pinsan, wika ni Daryl. Hindi na patas kung hindi patas. Kaya lang may magagawa ka ba sa gusto niya? Meron pinsan, mula sa pagkakaupo sa upuan ay tumayo ang binata. Mateo babalik ako sa probinsya mo. Ano? Pero Daryl nangako si Daddy kay Mang Atong na hindi ka napababalaikan doon. Huwag kang mag-alala, hindi ko idadamay ang daddy mo rito. Babalik ako doon pero hindi ako tutuloy sa inyo. May nakita naman akong mga bahay upahan doon sa bungad ng bayan, pwede na ako roon habang itinutuloy ko ang bakas iyon ko. Bahala ka nga Daryl. Sabi ko naman sa'yo, akong bahala Mateo. Kahit ikaw ay hindi ko isasabit dito. Talaga lang gusto kong bumalik sa probinsya mo para makausap man lang si Lily. Hindi ako papayag na ganoon lang matatapos ang unang pagtatagpo namin. Sa probinsya, sa bahay nila Lily. Tula lang nakatitig sa kawalan si Lily. Akala niya, kay daling limutin si Daryl. Ngunit bawat araw na dumaraan, sumasahol ang pangungulila sa binatang taga-city. Bawat araw na magdaan, tila laging pinipiga ang kanyang puso. Iniisip nito, Daryl bakit kasi nakilala pa kita? Bakit pinakilala mo pa sa akin ang ganitong klaseng damdamin? Ginulo mo ang mundo ko.
Ano na kaya ang ginagawa ni Daryl? Asan na kaya siya? Naaalala pa niya kaya ako? Naudlot ang pagninilay-nilay niya nang may kumatok sa pinto. Bumalik ba ang lola? Sino kaya iyon? Muling naulit ang katok. Sandali lang po, nariyan na. Wala sa loob na binuksan niya ang pinto. Hi, Daryl. Kaya gulat na gulat si Lily nang makilala kung sino ang kumakatok. Anong ginagawa mo rito? Kulang ang sabihing lumukso ang puso sa bilis na tibok ng kanyang palso. Ngumiti si Daryl, iyong klase ng ngiti na gusto namang magpahinto sa tibok ng kanyang puso. Hindi mo ba ako iimbitahing pumasok, Lily? Kabadong sinabi ni Lily, wala akong kasama, wala sina lolo at lola. Alam ko, kaninang umaga pa ako sa kanto habang nakasakay sa kotse. Nakita ko nang umalis ang lolo at lola mo. Hindi nga ako agad pumunta dahil baka bumalik sila. Pero nang masiguro kong malayo ang pupuntahan nila, ipinasya ko nang puntahan ka rito. Pero baka may makakita sa'yo. Nakatingin sa mata at sinabi ng binata, miss na kita, malamlam ang mga matang tinitigan siya nito. Lalong nang lambot ang tuhod ni Lily. Sundan ang susunod na kabanata sa buhay ni Daryl Darby at Lily Linden dito sa YouTube channel ko. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito ni Daryl Darby at Lily Linden, pakisuyong pindutin ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa bagong kabanata na i-upload ko. Salamat po.